Hello, magandang hapon. So may a-address muna akong mga concerns na paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang, men. Mga kababayan ko, 'di ba? Sinasabi nyo, nalalayo tayo sa issue. Ang issue kung tama ba na nanipa at nanira ng paninda, 'di ba? Sobrang tanga na ng kababayan natin. Mailusot lang ba? Alam ko, naiintindihan ko na natalo kayo sa argument, 'di ba? Naintindihan ko 'yon, kaya kinakapitan 'yon. Yung nanipa at nanira, mali po 'yon. Inuulit ko, mali po 'yon. Matagal ko na sinasabing mali 'yon. Ano kung akong patola naman. Mali 'yon. Wala akong sinasabing tama 'yon, yung ginawa ng security guard. Wala akong sinasabing tama 'yon. Mali 'yon. However, yung pagkakamali na 'yon, lahat tayo nakakagawa niyan eh. 'Di ba? Bilang tao, 'di ba? Bilang human, nagagawa natin 'yan. May mga analogy na akong binibigay para maisaksak nyo sa kokote nyo. 'Di ba? For example, kayo, mahal na mahal niyo yung anak nyo, pero yung minsan yung anak nyo makulit. 'Di ba? Pag nasagad kayo, napapalo nyo yung anak nyo or nasisigawan nyo, minsan nga namumura ng iba nila yung anak nila eh dahil sa sobrang kulit. Pero mahal mo yung anak mo. Pero yung ginawa mo na ba yun? Tama ba yun? Mali yun. Pero bilang tao, nasasagad ka. Nagigets mo na? Tapos na yung argument natin. Kasi sabi ng mga bobo, nalalayo tayo. Ang issue dito kung tama ba? Mali ka! Mali! Anak ng patola, napaka-bobo mo. Umintindi. Now, kung mali na yon, yung mali na yon, kakasuhan, hindi nga kakasuhan. So tapos na. Tapos na yung issue. Dahil mali yon, dapat kasuhan, tama, di ba? Yan ang gustong-gusto ng mga utak teleserye eh. Taing-tai kayong kasuhan yung security guard. Eh hindi na nga magkakaso. So tapos na yon. Tapos na yung usapan, tama? Hoy bobo, tapos na yung usapan. Mali yung nanipa, mali yung nanira ng paninda. Kakasuhan, hindi kakasuhan. O tapos na. O pag-usapan na natin yung kontra-kontra nung nung Sampaguita girl. Hindi to nilalayo, kasama ito sa issue eh. 'Di ba? Kasi may panloloko nangyari. Pangalawang concern, yung daw, hindi naman daw namamalimos. 'Di ba? Hindi daw namamalimos, yun daw ay namamasko. So ibig sabihin, yung mga badyaw, minsan nakaampaw pa yung mga badyaw may nakalagay Merry Christmas. So hindi namamalimos 'yon. Namamasko lang. Alam niyo yung namamasko kasi palusot na lang 'yan eh. 'Di ba? Palusot na lang 'yan. Parang katulad lang 'yan ng mga ambulansya na parang makalusot sa traffic, magwawangwang na kunyari may pasyente sa loob. Pero hindi naman talaga yun ang layunin. Legal nga naman na magwangwang ang ambulansya at makalusot siya sa traffic. Pero palusot na lang yun. Nagigets niyo yung analogy? Paano naging palusot? Ano ba ang sa Tagalog ano ba sa English ng palimos? Ito, ayon dito sa dictionary, ang palimos ay alms. 'Di ba? Alms. Ano ang tinuturo ng talatang ito tungkol sa mga nagbibigay ng limos sa mga tao? Ito yung sentence, alms ang English na limos. Ngayon, ikumpara natin. Ano bang difference ng namamasko sa alms? Para maintindihan natin. 'Di ba? Para maintindihan na natin, palusot lang yung yung namamasko. Kasi yun ang yun ang sabi ng mga bobo eh. 'Di ba? Hindi naman daw namamalimos, yun ang inamamasko. 'Di ba? Ito, difference ng ng namamasko. Namamasko is a Christmas greeting and tradition in the Philippines, while alms is the act of donating money or other goods to people in need. 'Di ba? Namamasko, a Christmas greeting used by children to ask for gifts or money from friends, relatives, and godparents. A tradition where children or adults go from house to house singing Christmas songs and asking gifts.
Yang paghingi ng ng pamasko na yan, tradisyon yan eh. 'Di ba? Yang hindi mo ikabubuhay yan. Parang halimbawa, Christmas naman ngayon, bigyan mo naman akong bagong sapatos. Pero kahit hindi mo ako bigyan ng sapatos, magpapatuloy ang buhay ko. Yan ay paglalambing mo lang na magkaroon ka. Pero yung limos kasi, nakalagay dito, the act of donating money, food, or other goods to people in poverty. Yung mga mahihirap, 'di ba? Kasi wala silang pambuhay eh. Wala silang pang-aral eh. Dahil mahirap sila eh. Yan ang katuwiran ng Sampaguita Girl nyo, di ba? Yung ikabubuhay nila. Limos na yan. Papalusot pa kayong namamasko. Magkaiba daw ang namamasko. Totoo nga naman, magkaiba. Ang namamasko kasi, yung baka pwede namang mabigyan mo ng bagong t-shirt. Di ba? Ninong, baka mabigyan mo naman ako ng pamasko. Di ba? Dahil bibili ako ng gusto ko. Hindi dahil ikabubuhay namin ang pamilya namin. Kapag ka nanlilimos na, yun na yung ikabubuhay nyo na. Yan people in poverty. Kaya wag nyong ululin ang sarili nyo. Yung mga badyaw, disguise lang yung pamamasko, pero namamalimos yun. Nagme-Merry Christmas sa mga badyaw. Buti nga sa badyaw, may maririnig kang tambol dun eh. Di ba? Eh, ang Sampaguita Girl nyo. The act of giving alms is a way to focus on the needs. Needs. Hindi wants. Yung pangangailangan. Di ba? Ang inaanak mo, mamamasko sa'yo. Wala na ba makakain yung inaanak mo dahil namamasko sa'yo? Hindi. Dahil ninong ka niya. Tradisyon na natin yan. Dahil gustong bumili ng inaanak mo ng laruan, bagong damit, bagong sapatos, pero mabubuhay siya kahit hindi mo bigyan nun. Naiintindihan nyo na ibig ko sabihin? O tatanga-tanga pa rin? May ipagtanggol niya. Gagawin yung tanga ang sarili nyo, may ipagtanggol yan? Anak ng patola kayo, mga animal. Tapos may sinasabi pa, yung pag-uniform daw, wala daw masama yon. Panluloko na yung tanga. Yun ay diskarte lang daw para magkaroon daw ng magkaroon lang daw ng benta. 'Di ba? Panluloko pa rin. Dahil pinapaniwala mo, ano ba ang definition ng panluloko? Ano man panluloko, 'di ba? Deception. Deception meaning. Deception. Tingnan natin na deception meaning. Kailangan kasi nating mapag-usapan itong mga ganitong bagay. Dahil nagiging pulpul na tayo eh. Mapanindigan lang natin yung pride natin na tayo yung tama. 'Di ba? The act of deceiving someone, yan ang deception meaning. Panluloko ito eh. Deceiving, lokohin. 'Di ba? Deception, Tagalog nga natin. Tagalog. 'Di ba? Kasinungalingan. Ito, Tagalog ng deception, kasinungalingan. Panluloko. 'Di ba? Ano ba ang meaning ng panluloko na yan? Yung papaniwalain mo ang isang tao sa hindi naman totoo. 'Di ba? So, nung nag-uniform ka, na high school ka, para makabenta ka, yun ang katwiran nyo eh. 'Di ba? Hindi mo ba niloloko yung mga tao nun? Tapos sasabihin nyo, walang masama doon. Tanga! Akabwisit. So, proceed tayo sa sa main issue. No? Ito naman pag-uusapan. So, tapos na tayo doon, Yung mga nagsasabi nilalayo ang issue doon sa tapos na. Hindi na magdidemanda. Mali na yung ginawa ng security guard, pero hindi magdidemanda. Okay na tayo? Okay na. So, dito tayo sa, dito sa bagong issue, no? Ito ay balita kahapon. So, pakinggan nga natin to mga men.
Patuloy raw ang assessment ng DSWD sa pamilya ng nag-viral na babaeng sampagita vendor na Bagal mag-assess ng DSWD, no? Nakapagbigay na nga sila ng pera eh. tinaboy ng security guard. Git ng pamilya ng babae walang kinalaman ng mga sindikato sa kanilang pagbebenta. Nakatutok si Nico Wahe. Yung iniisip kasi na sindikato kasi, ano yun eh, iba yung meaning ng sindikato na iniisip ng mga tao. Pero pag grupo kayo, let's say isang pamilya kayo, tapos gawain nyo na yon, pwede na kayo considered as sindikato. Ang meaning kasi ng sindikato, tama ha, syndicate meaning. Syndicate meaning. Sabi dito, a group of individuals or organizations combined to promote some common interest. May common interest sila. 'Di ba? Yan ang meaning ng sindikato. Yan, isang grupo. Ang pamilya isang grupo din. Kung isang pamilya sila na ganun ang modus, pwede. Hindi ko sinasabing ganun na nga sila, ano? Pero pwede sila mismo sindikato. Hindi yung ang inaakala nyo may boss, yung katulad sa pelikula, may boss tapos doon sila nagtitenga ng pera. Hindi. Pwedeng sila din yun. Pwede. 'Di ba? Pwede. O pagpatuloy na natin 'to. Mahirap kasi, kailangan kasing siguraduhin ko na iintindihan ng mga nanonood sa akin eh. Dahil ipipilit pa rin yung gusto eh. Palaisipan sa ilan kung bakit nakatila high school uniform ang tinaguriang sampagita girl na si Marie. Hindi niya tunay na pangalan habang nagbebenta. Gayong ayon sa kanyang mga magulang, 22 anyos na ito at nasa kolehiyo na. Sabi ng ina ni Marie, pag hindi siya nakayupon, wala silang benta. Kasi nakayupon sila, parang awa na lang sa kanilang. wala Diba? Umaasa doon sa awa dahil kasi kapag ka nakita ka naka-high school uniform, iisipin ng tao, high school ka lang, bata ka, na hindi mo pa kayang magtrabaho sa sarili mo. 'Di ba? May panloloko ba doon o wala? 'Di ba? Alin doon yung panloloko, yung papaniwalain mo yung tao doon kasi sabi mismo ni nanay, hindi daw makakabenta kapag ganun ang tingin sa kanya, naka-uniform siya. Dahil iisipin na bata nga. 'Di ba? si Marie sa kanilang bahay nang bumisita kami kanina dahil may pasok daw sa eskwelahan. At kung diskarte ang sasabihin nyo, dapat nag-working student na ito. Kung kung ang titingnan lang natin, walang limos ha, walang limos. Kung titingnan lang natin, pagbebenta ng sampagita versus fast food crew, yung kikitain sa isang buwan, mas malaki yung fast food crew eh. Legal pa. 'Di ba? Sabi ng kambal ni Marie na kasama rin niyang nagtitinda, Kasi nakasanayan na po kasi namin yun. Mula elementary po kasi nagtitinda na po kami as a uniform. Pagkaling po namin school, diretso po kami tinda. Ang Invalid. Kahit na nakasanayan nyo na. So, pwede ba mangyari yun? Kahit hindi na kayo ganon, mag-uniform pa rin kayo, ginagawa na namang tanga yung mga tao. 'Di ba? Kayo ba, yung mga nakikinig sa akin, kahit nasanay na kayo, let's say halimbawa, elementary kayo, hanggang lumaki kayo, nasanay kayong tawag dito, gamitin yung uniform nyo, let's say galing kayo sa school. 'Di ba? Ano pa ba yung mga side activity nyo? After nyo sa school, mamamalingke kayo, mag-grocery kayo, naka-uniform pa rin kayo na pang-school. Hanggang sa nakagraduate na kayo, ibig nyo sabihin, kahit mag-grocery kayo, mag-uniform uli kayo dahil nakasanayan nyo na. Kabulshitan yun, men. Hindi katwiran yung nakasanayan na. 'Di ba? Dahil kung yung nakasanayan lang, broad yun eh. Lahat ng gagawin mo, ganun na. Yung nakasanayan mo na mag-uniform, na mag-sapatos din, kahit walang pasok, December 23, 24, 'di ba? Maggaganon kayo dahil nakasanayan nyo na. Eh ako, kahit sanay ako ng elementary ako, pag Sabado at Linggo, hindi ako nag-uniform eh. totoo po niyan, minsan nga wala po kaming benta kahit naka-uniform. Sobrang Hindi, sinabi na ng nanay mo eh, mas malaki daw ang benta pag naka-uniform eh. O kung wala kayong benta, let's say, totoo nga naman walang benta, edi mag-working student.
Kunyari wala pong tao o kaya naman maraming ang tao pero wala namang bumibili. Ayaw naman daw nilang gamitin ang kanilang college uniform. Nagkakaroon nga Kasi nga, malalaman na matanda na kayo. po ng mulmol, tsaka isa lang po, tsaka nilalaban na agad. So dahil magkatulad naman po ng kulay, ayun na lang po ang sinusot namin. Noong araw na nakuna ng video ang kapatid noong December 17, may usapan daw sila noong gabing iyon. May nakikita kami sa likod. So ito yung account nila, ano? Ito yung usapan daw nila. Noong December 17, may usapan daw sila noong gabing Wait. iyon. Ano ba talaga? Ang sabi ng nanay mo, di ba, December 23? Ayon sa interview, tapos biglang December 17 na. Ano ba talaga? December 17 o December 23? Di ba interview ni Attorney Claire December 23 daw? Nakuna ng video ang kapatid noong December 17, may usapan daw sila noong gabing Ulitin iyon. nga natin! Nakikita kami sa likod. Hindi, sa bagay alam nyo na, no? Pwede nyo naman i-replay yung vlog ko kahapon, December. Kaya nga nahalata na, may pasok daw kinabukasan, December 24. Diba? Ng 9 kasi sabay-sabay kami uwi mga 10. So naggawi siya doon, pauwi na siya din, nagtinda muna siya sa harap. Kaso umambon that time, sabi niya sa akin. Umupo na lang siya doon sa hagdan. Hindi niya masabi umupo sa gilid, ano? Kahit kasi makikita sa video na sa gitna umupo. 'Di ba? Madudulas ka pa, magsisinungaling ka pa uli na sa gilid umupo eh. 'Di ba? Tapos nilapitan siya ng gwardiya. Giit niya, hindi sila sindikato na tulad ng sinasabi sa mga komento online. Sa mga nanguhusga, hindi ko naman po kayo pinipilit na din naman dahil naka-uniform. Marami din kasi nagsasabi pag nagtitinda ako sindikato, may nagbababa sa amin na ban, ganyan. Pero hindi ko Hindi ganon. Ano na yun eh, lumang ano na yun eh. Ibig ko sabihin lumang yung nagbababa ng ban na sindikato. Lumang ano na yun, style na yun. Hindi na ginagawa yun ngayon. 'Di ba? Hindi naman porkit ganun patulad eh. kasi alam ko naman sa sarili ko na totoo po ako nag-aaral. Hindi sikato ang mga anak ko. Talagang nagsisikap silang matutunan yung pag-aaral. Tila nagulo rin daw ang kanilang pribadong buhay. Natutrauma din kami. Sa school din na ilang kasi may tumitingin. Ang DSWD patuloy ang assessment sa pamilya ni Marie na nauna Sarap po. nang nabigyan ng 20,000 pesos na ipambabayad daw sa matrikula nito. Ang PNP, bagaman at napatunayang hindi miyembro ng sindikato si Marie, aalamin daw kung may mga sindikatong gumagamit ng mga bata para magtinda ng sampagita. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ng security guard. Para sa GMA Integrated News, So, yun ang account niya. Tingnan naman natin yung account mismo ng mga testigo na nandoon. Dito naman na-establish ni Attorney Claire, 'di ba? Yung identity ng mga testigo. Wait. Yeah, okay bang aking audio? Mga ka-clear? Anyway, pasensya na ha, humina yung biglang signal eh. Okay, medyo na humina yung signal. Okay, pero okay ba ang aking audio mga ka-clear? Forward natin, forward Okay, natin. salamat aking mga men. Actually, Ma'am G, nakita ko to pero niliwanag na kasi dun sa viral video na nakita natin, parang 16 years old siya. Pero hindi ko alam kung siya yun eh. Yung ba yung tinutukoy natin? Paano ba tayo tinutukoy, Super Ma'am G? Oh, yung 2022, 16 daw siya. Yung sabi na 16 years old siya, grade 10. Tama po ba? Tapos nung pumunta na ng 2025, naging 22 years old na. Ano yun? Time traveler? Kasi lumalabas sa investigation po ng DSWD, magto-22 years old na po itong batang. Ay, ito. Ayaw ko sabihin bata. Hindi na pala bata. Ito, yung girl, yung babae. Ha? Yung Sampaguita Verde. Actually, hindi naman imbestiga yung ginawa eh. Nagtanong lang eh kung ano lang yung sinabi ng nanay eh. 'Di ba? Sinabi kasi nung nanay, 22. Hindi ko rin naiintindihan yung part na yan. Tinanong, ilang taon na yung anak mo? 22 po. Tapos parang na-realize niya, gusto niya pang pabatain. Sa October po, magto-22. Ang gulo, di ba? Bakit kailangan sabihin mo magto-22 sa... Pwede, diretsahin mo, 21 po. Tapos. Hindi yung sa October pa po, magto-22. Hindi naman tinatanong kung kailan siya magto-22. Ang tinatanong kung kailan yung edad. Oo. Yes, hello Violet. Maylene, hello. Yan, nagkausap na ba kayo Maylene ni
Addictus Rex, Ricardo de Guzman, Forward natin ah. Raquel. So, ito, si Netlaw. Okay? Good evening. Para maka-attract ng Ito. buyer. Sinusuot niya yon, yung high school student uniform na yon, para maka-attract ng buyers. Kasi ata sabi nung nanay, kumikita to ng 1,000 to 105 1.5. kada araw. So, hindi natin alam kung ilang araw siya nagtitinda. And at the same time, maraming kumwestiyon na hindi ko napansin, mga ka-clear, December 23, naganap yon. Oo, sabi nga. Pero dapat naman sa interview, December 17. Malabas, di ba dami nagtanong, teka lang, December 23, wala nang pasok yan, ba't naka-uniform pa? Okay? Sabi nga natin, mga Nakasanayan nga daw. maraming maraming maawain na mga Pinoy, especially kapag Utak teleserye. syempre, iniisip nila, estudyante, minor de edad. Okay, pero meron tayong nakita, mga Clear, meron tayong nakita na video, okay? Na nandoon mismo sa Yan. site, nandoon mismo at nagsabi kung ano yung naganap. Pero syempre, Si Attorney Claire yung nagsabi ha. dito sa yung creator na ito. Okay, tingnan, hindi ko kasi sulat lang yun sa yata to, sa TikTok. Okay? So tingnan natin, pero yung babae na nandoon is may sinabi siya talaga at nandoon siya. Yung creator na si Grindr, di ko alam kung nandoon siya. Okay, for a while lang, mga Clear. Ayan, okay. Puntahan natin ha. Puntahan natin. Oops, wait. Teka lang. Share muna kita. Okay. So ito yun. Kahit sino siguro mahaba pasensya, mauubusan ng pasensya dun sa bata na yun. Guys, ito yung nakikita nyo sa SM Mega Mall, guys, oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yon. Ito yung nakatayo dun, guys. Siya ang may alam kung ano Okay. nangyari. Gusto nyo ba malaman? Okay. Mga Clear, ito. No, siya yun yung babae na yun. Nakita niyo ba to? Yan. Kita ba? Yan siya, at that time. Okay? Tapos, yung babae, yan nakita natin. May babaeng nakaupo, di ba sabi ko, parang nakakulay pink. Ganyan din ang kulay ng suot. Siya yun. Uniform sa trabaho Ito, siguro. Ayan, ayan siya, di ba? Kita nyo? Yan, ayan siya, yung nakaupo. Sabi ko, di ba, yung isang babae, sa may gilid nakaupo. Pero itong sampagita vendor na ito, talagang sa gitna ng hagdan. Nakaupo. Ito, nasa gilid dito. Makikita nyo dito yung parang, dito yung No, ano ang purpose? Bakit? Pwede naman palang umupo sa gilid Bakit sa gitna uupo? Kasi mag-aaharang yun ng mga customer na lalabas. malapit sa may gilid ng hagdan, yung hawakan dito, nandiyan siya. Okay? So, ulitin natin. Di ba ikaw yung nasa video? Kahit sino siguro mahaba pasensya, mauubusan ng pasensya dun sa bata na yun. Guys, ito yung nakikita At that time, mga Clear, hindi pa nila alam na 22 years old na or going 22 na yung babae. Okay? nyo sa SM Mega Mall, guys, oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yon. Ito yung nakatayo dun, guys. Siya ang may alam kung ano nangyari. Gusto nyo ba malaman? Okay, Ana. Okay, ulit. Ito tayo ha. Ito siya. Nakatayo. Pinakita yung buhok. Siya yan. Tapos yung isa naman babae, yung nakaupo. Okay? Kita na natin ha. Okay, nakita natin. So, mukhang may alam talaga sila sa nangyari. Dito naman, mga ka-Clear, tignan nyo. Ito. So, the Grindr, Mishinkai. Okay? So, ito, syempre, hindi natin alam kung yung nakaupo. Okay? Kung nakaupo ito. Yung ba sila nagsabi. Kasi original original sound, Grindr. Okay?
So, tignan natin, ha? Anuhin natin. Ito yung ano ng testigo. Siyempre, kailangan pa rin natin makita kung sino ba talaga si Grindr. Pero yung babae na yon, nakita natin na nakatayo, mukhang legit siya. Okay? Mukhang legit siya na witness sa naganap. Okay? Pero parang wala na siya nung nagkahablutan eh. Ang nandoon pa na nagkahablutan ay yung babaeng nakaupo. Okay? Yung babaeng nakaupo, nandun pa siya. Na nagkaroon ng hablutan ng sampagita. Pero si magandang na kulot, mukhang umalis na siya. Siguro ang nakikita niya lang nakita pa lang niya, ang na-witness niya mga clear, the way I see it is yung pagpapataboy doon sa vendor. Okay, pero yung hablutan, parang nakita ko kasi umalis na siya. So baka hindi na siya. Yung hablutan okay lang yun kasi documented naman sa video yun eh. Ang hindi documented kung paano nag-start. Wala na siyang knowledge about that. So ito sabi ni The Grindr. Before umanbon, ando na kami naghihintay ng joyride. Then andoon na din sila, sinisita sila. So malamang yung isang bata na nagtitinda ng sampagita, di ba? Sinisita sila ni Kuya, referring to the guard. Nakailang balik yung guard, then pinapalipat. Ayan, pinapalipat sila sa overpass. Tapos, minumura niya yung guard kasi ayaw nila. And according to Grindr to mga kakliro. So, siguro mas maganda nga, sabi ko nga, is makita natin to, okay? Or lumabas din sana siya. Ba? Then, umalis uli si guard, kasi nag-iikot siya, pabalik-balik. Totoo naman, ganyan naman yung mga guards, diba? Di naman siya nag-stay doon. Iikot siya. So yung mga bobo na nagsasabi, sana pinakiusapan na maayos. 'Di ba? Kahit ako, to be honest, isa ako sa mga busit na busit sa mga guard sa SM. Kasi maaangas talaga yung mga yan. Kahit nga sa parking nakakaaway ko yung mga guard sa SM Pero hindi naman, naiintindihan ko naman yung sistema nila. Hindi naman yan maggagaganyan, lalo na kung iniisip nating bata, di ba? Papatulan niya ng ganon. Iikot ulit. Okay, pabalik-balik siya sa pwesto namin nung bata. Kasi akala nila bata, kasi naka-uniform. When in fact, hindi pala, kasi magto-22 na. So pag sinabi mo magto-22 na yung mga, alam niya na yung mali tama. Correct! Di ba? Alam na yung wag yun na ikonsinte. Liable na yan. Pwede na ikulong nga yan Di ba? Hindi siya pwedeng i-justify dito. Hindi siya pwedeng justify yung pagpapanggap niya, yung panloloko niya. Di ba? Yung Okay. sinasabi, diskarte. Diskarte lang daw. Doon lang tayo muna sa panloloko yun yung issue Saka natin balikan yung sinasabing paninipa. Okay? Nung guard. Okay? Okay? Pabalik-balik siya sa pwesto namin nung bata na nanghihingi ng pera. Nanghihingi ng pera. Nanghihingi! Titinda. Sabi sa inyo, Naka-uniform. front lang yan. Ayon dito ayon dito. Pwede nyo naman basagin itong testimonya na to na pinakita ni Attorney Claire, 'di ba? Hainan nyo na mas magandang argument, 'di ba? I-establish nyo na ito ay nag-iimbento lamang. Pero as of now, 'di ba? Ayon dito nang hihingi ng pera. So hindi lang siya nagbebenta na sampagita, pero front lang talaga. Isipin ng mga tao, minor de edad ka, talaga makakakuha ka. Kaya ang sabi ng nanay, 1,000 to 1,500 ang kita. Kapag yan ay nagbebenta or umaalis na O, di ba? Wasak! Si Wasak yung galit na galit sa akin Hindi naman daw namamalimos, kundi namamasko daw. Bullshit. uniform. At sinabi ng nanay sa ating interview sa DCXL sa Usapang Batas, inamin niya, mga ka-clear, na yung bata, yung anak niya, yun lagi ang ginagawa. Nagsusot ng uniform. Kasi ang intention is kumita. Kumita. Of course, mas malaki yun. Dahil syempre may awa factor yun. Thinking na minor de edad, naghahanap buhay para sa sarili,
sasabihin malamang, ito, hindi ko sinabing siya yung nagsabi pero malamang pag yung ibang naka-uniform, pambaon lang po. Totoo naman to eh. No, totoo yan. Ayan, pambaon lang po. Ako po ay Minsan ngayon nagbebenta ng yema, ganyan din eh. Kasi hindi sila makakabenta kung gusto mo ng yema, sir, ma'am. Hindi, kailangan nila manloko para makabenta. Hindi, panluloko naman talaga yun. Di ba? Lalo na naka-uniform ka, papapaniwalain mo yung tao sa bagay na hindi totoo. college student. Yun nga ang mga ka-clear yung mga nasabing miyembro ng KOJC, yun din ang style, di ba? Yung mga nagrereklamo, kaya nga may human trafficking na kaso. Kingdom So yun, of di ba, Jesus pambaon Christ. Kay lang Kibuloy ba yun? po, kailangan lang po, paubos na po ito, sana po maubos na para may pambaon ako. Yun. Don't you think it's, kahit sabihin mong hindi yan kasama sa sindikato, still, ang style is modus. Yes! Diba? Sabi nga nila at the age of going 22 or 21, pwede ka na makahanap ng trabaho. Correct! Oo. Uy, hindi ako nagsabi niya sa Attorney Claire ha. Awayin niyo si Attorney Claire. Diba? Hindi pwedeng hindi mo pwedeng katwiranin na diskarte ito. Hindi yan pwedeng Oo, di ba? Yung mga nagsasabing diskarte, di ba? Panloloko yan, men eh, di ba? Pwede ka naman dumiskarte ng mas matatanggap ko pa ganito, men eh. Bebenta ng sampagita tapos sumasayaw-sayaw ka. Mas pa yun eh. Hindi naman yung malaswang sayaw, yung isang grupo kayo ng kabataan tapos sumasayaw kayo. Yung gimmick ba? Gimmick na yun, hindi ka nanloloko ng tao. At least yun kung halimbawa, nagalingan pa sa inyong sumayaw or natuwa sa inyo, mabibigyan kayo ng pera, mas okay yun. Diba? Kaysa yung paniniwalain mo magpapaawa ka, men. Diba? kasi pag tinolerate yan at binigyan na pa ng maraming ayuda yan, maraming gagawa niyan. Yes! Tama! Kaya hindi Gagayahin! Yung mga yung nakita natin na nambabato ng bakal sa ulo ng security guard, lalong lalakas ang loob nun. Hindi nyo naiintindihan yung ramifications ng pangyayari eh. 'Di ba? Kasi mga pulpul kayo, mga utak teleserye. SWD, sana man lang nag-imbestiga muna kayo. Hindi porket viral, 'di ba? Sugod kayo dun. Iba ka mas maraming, mas Kahit pati yung pulis no? Medyo na ako doon sa pulis eh. 'Di ba? Parang nagsalita agad ng 18 years old daw. Hindi na po siya minor, 18 yun na parang alam mo yun, parang nakakabahala kung ano lang yung sinabi sa pulis. Yun na yung totoo para sa pulis. Parang ang dali naman ng pulis. 'Di ba? Paano kung halimbawa magnanakaw yung tinanong mo? Suspect sa pagnanakaw, tatanungin mo lang ba, ikaw ba yung nagnakaw? Hindi po ako nagnakaw noon. O hindi daw siya nagnakaw, palayain na natin. Ganun ba, men? Di ba? Kaya tuloy napapahiya din yung kapulisan eh. Pero may broadcast mong 18 years old. Hindi na po siya minor, siya po 18 years old, tapos biglang sasabihin ng nanay, 22. Kaysa dyan, sinugod nyo pa eh. Pinuntahan nyo pa eh. Pamidya pa kayo. 'Di ba? Dapat nga dinedma na lang yun eh. Siguro akala din ng DSWD, makakuha sila ng mileage doon. Di ba? Parang ang lalabas, ginagawa nila kunyari ang trabaho nila. Pero dapat dinedma na lang nila yan eh. Yan. Eto, so nanghingi ng pera hanggang sa sinabi ng guard na bakit daw ang hirap niya pakiusapan. Reply lang ng bata, ito. Saan na yun? Ay, saan na? Ito pala, sorry Ang hirap niya pakiusapan. Reply lang ng bata is mura. Ayan. Then, nagsabi ang guard na sa huling ikot niya, kukunin na niya ang sampagita kasi nga di siya nakikinig sa pakiusap. Ang sagot niya lang sa guard, di kunin mo hanggang sa umambo na. Yan. So in other words, nakaupo pa yung yung babae. Sabi nila kaya daw pumunta doon para magpahinga dahil umaambon. Hindi pa, lumalabas dito. Sa huling ikot, doon pa lang umambon hanggang sa umambon na. Andun pa rin ang girl at ang bata. Andun pa rin ang girl at ang bata na lalaki. O yun di ba may bata doon sa may
overpass eh. Oh, bata lalaki. Kasama niya. Di ba sabi niya hindi niya daw kilala? Sabi Oh, niya, di ba? Kasama niya pala yun eh. Hindi, siguro, to be fair naman doon sa Sampaguita vendor, baka katrabaho niya doon. Pwede naman kasi yun. Oh. Binibigyan ko ng lusot ha. Baka hindi niya naman talaga kilala yung batang lalaki. Baka nakakasabayan niya lang siguro. So pag pinagsabihan sila, magkakasama sila. Pero kasama pa rin, di ba? sa investigasyon ng Mandaluyong, okay? Nakasama niya pa din, lumipat sa overpass hanggang sa nag-away na sila ni guard. Nagmumura si girl. Yun yung time na hinablot ni guard yung Sampaguita. May reason pala. Pero I don't know kung tama ba yung ginawa ng guard na yon. Pero naiintindihan ko yun, dulot ng sobrang buwisit na. Kasi yun eh. 'Di ba? Hapon na yan, so pagod na yung guard. 'Di ba? Yes, duty niya naman talaga yun eh. Hindi siya pwede magreklamo doon. Kaya lang sana ina-admire nyo yung tolerance ng gwardiya. 'Di ba? So hinablot yung Sampaguita na nasira, hindi naman niya intention sigurong sirain kasi hawak-hawak ng bata eh. So nasira yung Sampaguita, no? Tapos yung ambang sinipa niya, feeling ko na yun eh, reflex na lang yun eh, or basta hindi niya intention, dahil kung intention niya saktan yun, talbog yung bata na yun, doon sa sipa. Bunga na lang yun ng yung sobrang inis na, pero mali pa rin, hindi ko sinasabing tama, no? Kaya lang, sana naiintindihan yung sa part ng pagiging tao, lahat tayo, admirable pa nga yun, min eh. Yung pagpipigil ni Kuya Guard na yun, baka isa sa atin ang nasa pwesto ng security guard na yun, baka maitulak mo pa sa hagdan yun. 'Di ba? Or matuluyan mo talaga masipa yun. 'Di ba? Kung tayo ang nasa katayuan ng guard. Kaya huwag kayo mag-plastic niya na dapat hindi ginawa ng guard yun. Sa akin na nga lang, galit na galit kayo sa akin eh. Wala naman akong ginagawa masama sa inyo eh. 'Di ba? Minumura pa nga ako ng iba eh. Tapos magpapaka-plastic kayo na dapat maayos na gago! Actually, meron dito video, hindi lang nilagyan kasi ng sounds eh. Hindi ko alam kung sinadya ba yun. May isang Feeling ko sinadya yung paglagay ng sound eh, para hindi marinig yung usapan eh. Dahil kung maririnig yung usapan dun siguro sa video, mawawala ng gana yung mga tao eh. dito TikTok Diba? din, biglang pinasukan ng sounds na through the years yata yun. Pero madidinig daw mo nung sinabi nung guard na doon na kayo, may sinabi yung bata. Hanggang sa hinablot yung Sampaguita. Nagsalita yung bata, nadinig ko, di ko lang malaman kung ano yung sinabi because nilagyan ng sounds doon sa TikTok. Okay? Nag-away na sila after na, kita nyo ba? Nababasa nyo ba? Wait lang. Ayan. Nag-away na sila after nag-away nila, tsaka sila nagpunta sa overpass. Nandoon pa din ako, tapos na ang insidente, saka doon lumakas ang ulan. Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko. Yan sabi ni Grinder. So, may mga sagot pa siya dito. Hanapin natin mga kaklira. Kasi may mga may mga nagsalita. Wait di ba? Ayan. Di po sana nagbubulag-bulagan. Ayan. Kasi, ano ba kasi nangyari kung tama ba yung guard o tama yung bata? Sana mag-report kayo sa police kung sino ang may mali. Di po. Yung mga mag-report kayo, hindi ganun kadali yon. Unang-una, wala ka namang problema doon, ba't ikaw magre-report sa police? 'Di ba? Siguro kung may police na malapit doon sa lugar na yon, pwede mo sigurong isumbong. Pero yung lalakarin mo pa yan, syempre, may kanya-kanya din tayong problema eh. Kahit ba naman na feeling mo, hindi naman ine-expect na magva-viral ng ganyan, 'di ba? Yung, ikasuhan nyo, mga pananalita din na netizen minsan, no? Pero yung hindi nila naiintindihan na lahat tayo may kanya-kanyang problem. Nagkataon lang na ito ay nag-viral. Siguro kung malalaman na magva-viral to, may magsasacrifice na magsumbong sa pulis. Bulag-bulagan. That's why kahit dito man lang po, Ulitin natin na. di po
sa nagbubulag-bulagan, that's why kahit dito man lang po, nag-share kami ng totoong nangyari. Andyan po ang mall para mag-ayos niyan. Kasi may CCTV naman sila. Nasa kanila po ang desisyon. Iba na panahon. Totoo. Oh, tama. Yung sa CCTV kasi, ito yung nakikita kong isa sa problem. Ang Robinsons tsaka dahil doon ako nanggaling Robinsons at SM, hindi magre-release ng kopya ng CCTV yan nang walang court order. Or kung walang order sa higher management ng SM, hindi magre-release ng CCTV yan. Ngayon, ayaw ng, siguro isa yan sa mga iniingatan ng sampagita vendor na pag nagdemanda sila, lahat yan, iimbestigahan lahat yan eh. Baka mag-uutos na ang korte dyan na kunin yung kopya ng CCTV. I'm so sure siguro na itabi na nila yung CCTV copy nito. Hindi lang nire-release sa public. 'Di ba? Pero nasa decision ng SM 'yon. Pero kung sino-sino lang ang manghihingi, hindi sila magbibigay na walang court order. Yan ang ano sa amin, yun ang advice sa amin. Kasi merong nawala ng cellphone sa amin noon do sa Robinson Supermarket. 'Di ba? Nang hihingi ng CCTV. Kahit alam na namin kung sino, nakita na namin yung kumuha, customer din, hindi namin talaga pwede ibigay. Kahit gustong-gusto namin. Kasi yun ang sinabi sa amin sa head office. I don't know kung anong rationale nila. Siguro kahit picturean lang po namin, ayaw. Hindi ko alam kung ano nila. Tulong yun sana doon sa babae na nawala ng cellphone sa amin. Hindi ko rin alam minsan kung ano yung kahigpitan dun eh. Anyway, pagpatuloy natin. Mga kakli. Iba na ang panahon ng mga bata ngayon. Meron ako nakita, may mga kaklir tayo dito, pinakita talaga. Sinabi, meron nga dyan nagbebenta ng mga sampagita, may dalawang, yan ba yun? Mas bata pa. So, yun yung pinlay ko dati. 15, 14, 15. Tapos may kasama silang babae. May kasama silang babae, hindi ko alam kung ilang tao. Hinahamon niya yung guard. Okay, hinahamon niya yung guard. At pilit pa niya, parang gusto niya pang basagin yung salamin nung Oo, yan Tapos yung isang yan yung pinlay ko nung nakaraan, di ba? lalaki. Ito talaga, mukha naman na talagang bata yun, na nagtitinda sa pagita. Meron siyang isang kinuhang metal. Kasi nung sinusuway sila ng guard, siguro pinapaalis, binato niya ng metal yung guard. Diba? Tinamaan sa ulo yun. Okay, so, di ba mga kaklit, iba ang panahon ngayon. Diba? Kahit sabihin mo may edad yan, iba ang tapang ng mga yan. Lalo na may mga nagtatanggol pang utak teleserye. Di ba? Yan na kasi nawala sa atin eh. Titimpi ka na lang, no? So Hanggang yun timpi mga na- kaklit, pinakita ko lang sa inyo. Hanggang timpi na lang yung mga tao, kaya paminsan-minsan may mga sumasabog na rin, di ba? Okay, kung ano ang sinasabi ng witness. Mukha naman totoo yung witness. Sabi niya, hindi ako nagbubulag-bulagan dito, hindi kami nagbubulag-bulagan dito. Sinasabi lang namin kung ano yung nakita namin at nasa CCTV naman yan. Diba? Ang problema kasi dito, porket nag-viral, lahat na lang ng tao dapat sumakay. Hindi pa nakikita yung buong katotohanan. Diba? Yun yung, sabi nga natin dito, wala tayong kinakampihan dito, at least man lang madinig yung panig ng guard. Kasi meron talaga mga video dito, mga kakli, hindi ko napapakita, medyo sensitibo talaga eh. Pinukol nila ng metal yung guard, tinamaan sa ulo. Na-play ko na yun eh. Diba? Teka lang, meron pa ba siya mga I-delete dito? ko nga yun, Siguro baka yun na mamaya lang, ma-YouTube pinakahuli ako. niya. Wait lang ha, baka may tanong, meron pa dito si Grindr. Wala, ay totoo pa. Ang hirap po pala mag-explain, nag-aaway-away kayo. Kasi nga, ito yung napapansin ko, minsan, alam mo yon yung mga mapapride nating kababayan, kahit alam nila natanga na sila, di ba? Hahanap pa rin ng lusot. Ipapalusot pa na, diskarte lang ng bata yon. Ang punto dito yung yung sinaktan, tapos na nga yun, men, ano ba? Kaya tayo nag-aaway-away dahil pinapairal nyo ang pride nyo eh. Ayan pa ha. So tingin ko to si Grindr, siya talaga yung nakaupo. Ha? Ang hirap po pala dito, tingnan natin, reply. Wala. Reply, meron pa ba dito? Okay. Ayan, so, ang hirap po pala mag-explain, nag-aaway-away kayo. Okay?
Samantalang ito mismo, witness na dun, according to her. Okay? Ay, hindi. Yung mga utak teleserye, mamaliin pa rin yan. Ang gusto pa rin nila, yung nakakaawa. Si gandang kulot. Okay? Oh, wala na. Bullshit. So, yun lang ha. So, ibig sabihin, ulitin natin to sinabi ha, para madinig nyo. Ulit. Sabi mo sa nangyari sa SM Mega Mall. Wait. Mga kaklira, wait lang. Ito siya ha. Lumalabas na ito siya ha. Okay? Tapos, yung nagsasalita, sabi niya, ako naman po yung nakaupo, ito naman siya yung nasa gilid. So, kita niya, hindi siya malayo doon sa... So, yun yung grinder yung nakaupo doon. Okay? Nangyari sa SM Mega Mall. Di ba ikaw yung nasa video? Kahit sino sigurong mahaba pasensya, mauubusan ng pasensya dun sa bata na yun. Guys, ito yung nakikita nyo sa SM Mega Mall, guys, oh. Yan. Yung nakaupo naman dun, guys, ako yon. Ito yung nakatayo dun, guys. Siya ang may alam kung ano. Diba? Yung mga nandun, naramdam nila yung buwisit din eh. Diba? Ramdam nila yung buwisit na nasasaksihan nila. Gusto nyo ba malaman? Ano masasabi mo Ngayon, sa... mukhang siya si Grinder, mga clear. Yung nakaupo. Oh, yung at nakaupo. siya yung naglagay. So, Kasi alam original niya. sound dito eh. Tapos siya yung naglagay ng kwento. Okay? Siya yung naglagay ng kwento. Si Grinder. So, kaya nga mahirap mga clear. Mahirap husga agad. Diba? Ngayon, natanggalan ng trabaho si guard. Diba? Na makailang beses pa lang, pinapaalis ito. Yan yung argument din ng mga ng mga kampi doon sa Sampaguita vendor. Sana kinausap na lang ng maayos. O ayan. Hindi nyo kasi alam eh. Ako, nagsasalita ako dahil malapit ako sa mga yan. Di ba nagtrabaho ako sa mall? May mga makukulit talaga na ganyan. Na talaga mauubos. Sa customer na nga lang eh. Kahit yung, lalo na yung mga namamalimos na yan. Sa customer, kahit papaano, pwede mong pagbigyan ng kakulitan nun dahil customer yun eh. Ito, yung mga yan. 'Di ba? At kung halimbawa kinakampi mo ang guard dahil kung may kaaway ang guard sa SM, ako yon, isa ako doon. Pero sometimes kasi may mali talagang nangyayari na hindi nyo naiintindihan. 'Di ba? Kasi tayo mga Pilipino kasi tayo eh. 'Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi utak teleserye. Ano ba ang nangyayari sa teleserye? Pag napapanood kasi natin sa teleserye na may minamaltrato, 'di ba? Na may inaapi, doon tayo kumakampi. Para tayo nanonood ng teleserye lagi eh. Nakikita natin kasi doon yung mga papel nila Judy anong araw na habang minamaltrato nung kalaban, nung kontrabida. 'Di ba? Yan ang produkto ng ilang dekada nating lunod na lunod tayo sa teleserye. Diba? Makailang beses pinapaalis yung bata, hindi sumunod. Ay, hindi bata. Hindi ako siyang tawagin bata. Dalaga na yan. Magto-22 na yan. Alam mo, Liable na yan. mali. Hindi ba? So, okay, di ba? Ang pagsunod ba sa request, actually request nung guard. Di mo papansinin? Sabi ko nga una pa lang natin itong tinake up. Unang-una pa lang natin tinake up ito. Alam nyo na yung nasa observation ko. Although hindi ako nanghuhusga at that time. Pero sabi ko, mas maganda, di ba Magic? Mas maganda madinig natin yung guard. Kasi Kaya lang, ito, ipuputuli ko na kung gusto nyo marinig yung opinion ni Attorney Claire, pumunta kayo doon sa channel ni Attorney Claire ha. Doon sa live portion nandun yan. 'Di ba? Kahit din naman ako, nung una napanood ko yan, nakaramdam na ako ng iba. Kasi unang-una, based on experience din, alam ko na yung kalakaran ng mga naka-uniform na yan. May nagsabi sa akin, puro speculations lang daw ako. 'Di ba? Puro, paano mo nasabi modus yan? 'Di ba? Baseless daw yung based on experience. 'Di ba? Pangalawa, yung makikita mo na nga lang sa video ito mga kababayan ko, kung kawawa yung bata or kung bata man 'yon,
Halatang sanay siya makipaglaban, wala siyang takot eh. Wala siyang takot. 'Di ba? Kasi kung yun ay naapi ng guard or nasakta ng guard, pupunta lang sa gilid yun, iiyak yun eh. Baka kampihan ko yun, baka pag ganun ang nangyari, yung umiyak na lang ng ano yung bata. Umiyak na lang doon sa sulok. Baka kampihan ko pa yun, min eh. Pero nakita niyo yung fighting spirit ni ate. Kung nampas niya, parang wala na siyang pakialam. 'Di ba? Dapat may message nang dumarating sa utak niya na, ba't ganito tong batang to? 'Di ba? Ba't ganito to? Hopefully, maging lesson ito. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong tumulong. 'Di ba? Kaya lang minsan, sayang ang tulong dito sa mga manlulokong ito eh. Meron talaga dyan, somewhere out there, na kailangan nyo talagang tulungan. Na hindi nang momodus. Mas gusto ko pa nga talagang tulungan yung mga nagtatrabaho talaga sa fast food na legal eh. Kaysa dito sa mga taon to eh. Capable na itong magtrabaho eh. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, bahala kayo dyan, Bahala kayo dyan. Kung matigas pa rin ang ulo nyo, go ahead. Pero hindi nyo ako pwedeng kontrolin sa gusto kong sabihin. Anyway, maraming salamat po. Magandang araw. Bye-bye.